episode 5. 5. 5 na talaga siya. Here at How deep can you get? Deep. Hey! Napaka-deep talaga nun. Oo nga eh. Siyempre. Kung napapansin nila, Ah, sino kasama natin? sino nga ba nakasama natin? We have special guests today from the community, the dance community and the hip-hop community. First up, we have... Slenderman. Hey! 50 guests, mag-ingay! What crew? I'm representing Lenovo Hip Hop, Young Guns for Life, Fresh, and Inside Dance Community. Hey! Yes! LNV na lang. Alan 2H. LN2H, alam ko LNV mo. LNV. Anyway, L2H. LN2H. Nakaliwa ako introducing Jigoro Gragasi. Representing! Terra and Pajak PH. Hey! Ang Pajak ba ay samahan ng mga pedicab drivers? Hindi. Pwede. Minsan makita mo mga nagbabike. Alam mo sino kasama sa podcast? Sino? Wardrobe. Papunta na. Papadyak papuntang. Nang ano? Sarali bukas! See you there! So, yun ba yung nasa isip lalabas mo? to eh. Lalabas to. Tapos na eh. Oo, Hindi, papadyak papunta ng LNR. Yes. Wardrobe. Shoutout sa LNR Wardrobe para sa aming jersey. Meron din yan sila Slenderman. Yung budget kasi And also Bruce Lee for the wonderful place that we have. Bruce. When we are Bruce Brewing. So, Yes. Yes, sir. okay, so today, meron tayong very special and informative Yes. Yes, sir. session. Meaning about, of course, yung backgrounds and guests natin. And the depth of the Yes. Yes, sir. Pero let's get to know our guests muna. So, start tayo with Mr. Slenderman. Actually, sige, funny question muna. Yung tanong natin eh, bakit? Paano naging Slender? Oo. Ito. Bakit hindi Slender? Before Slenderman the movie, were you already a slender? Oh, how did you come up with that? It was just like back in high school. I was creating my Instagram account. So I was thinking, ano yung witty name? Because everyone back then, parang may witty username sila. Example for Cheska is like Chess Cake, right? And I was like searching for a thin and tall figure. I Yeah. was like, oh, Slenderman. Yeah. Now, the Slender is like Hender. I can put my name in there. Kasi Henderson ka. Yeah, so Kaya spelling. Kaya yes. eh. So that's why Akala ko SLH. parang si Dustin. Gayon lang. No. Sa kanya galing yun. Sa kanya galing yun. Joke na yun. Joke na yun. It was just like me putting my name because I just like look like the figure itself. So it was Slenderman. Now, when I got into battle scene, nag-isip ako ng battle name pero wala akong maisip. So I said like, kung ano yung username ko, yun na yun. Naisip mo ba ever na hindi witty? Joke. Bakit hindi na? Medyo. Actually, nagkaroon ako ng existential crisis nung nagsastart na ako bumatil. Naisip ko kung papalitan ko ba o hindi. But I was like, nah, yun na yun. Pero may... Pero technically, branding na. Yeah, yun na siya. Yes, solid. Relevant pa din. Kung isa yun, hindi mo mapilit. Kasi sabi niyo, witty, yung mga witty names. I'm sure lahat tayo naka-experience ng witty email in the past. Or ako lang ba yun? Oh, Is it Friendster? Oo, yung mga ganun. Diba? Ay, yung mga Username sa Twitter ay, mga dati. cringe username. Ano yun? Hindi ako KJ ako eh. Ano lang ako eh. Day ko tapos birthday ko. ganun. Ganun. Kaya madaling So, makapagpapalala. Sa akin, name tas number. Ganun. O kaya mansari ganyan. Ano sa'yo meron? Cringe siya sa'yo. Sabihin Hindi mo. ako cringe din yung sa akin. Sa'yo muna. Ano ka? Marshmallow man ka? Mas cringe pa. Sige, ikaw muna. Ako, J_Tango_sauce. Kasi yung sauce, may ako kay hot sauce, yung basketball player. So may sauce. Hindi namin kilala. It's very American. Oo. Tanong sa'yo. Very ano kasi yung sa akin, very Gen Z yung sa akin. So dati 'di ba parang kunyari Vincent, kung Vincent Store yung pangalan, ganun. Yung sa akin, sabi ko, ano ba yung pinaka-bobo kong subject ng class? Math 'yun. Alam ko si Will Art. So ginawa ko is mathematics.
Hindi ka. Let's imagine. Talagang iaano niyo pa ako. Maganda. Sisip pa talaga kayo, ha? Maganda. Ba't hindi Matt Step panina? Pwede. Sabay tayo kayo. How long ka dun sa hip-hop scene? Or at least sa dance. I started dancing pandemic. But wala akong Sobrang engaging ka. yeah, wala akong idea about the community. It was literally like zero knowledge of all things relating sa dance. It was just me seeing in high school the twins. And then nung pandemic, parang I was like, oh, bawal lumabas, bawal magkaroon ng any activities outside. So I said like, I'm gonna try to dance for myself. So the whole 2 years of pandemic, I was dancing alone. And after pandemic, doon ko nakita yung hip-hopan sa Manila. So my first battle was 2 years ago. So like, in the dance community, I'm like 2 years, but in terms of dancing, 4 years. Yeah. Galing. So, before yung 4 years, talagang hindi ka sumasayaw? No, I'm doing pretty much like, mostly arts, whole life. So, since bata hanggang senior Bata high. lang pala talaga. Yeah. Visual arts, no? Yes, visual arts. And nung pandemic, fine arts na ako nun sa UP. Damn. Yeah. So, akala ko kasi parang like literally arts lang yung gagawin ko sa buong buhay ko. Jigoro, anong background ni Jigoro? Ano? Dancer na ako for life. Dancer na ako for life. Ano yung Talaga? first, As in, pagkapanganak mo, gano'n? Ang galing mo naman. Wow! Nag-wave siya, oh. ano yung first dance style? Oo nga. Was it hip-hop na? Or was it like, ano yung first spark, trigger na parang, this is dance for me? Ganun. Popping. Popping talaga. Kasi diba before EP Filipiniano? Yeah. Yeah, but before EP Filipiniano. Before that, I was already doing street dance. Street dance. Yari ka sa amin. Yeah. Pagka nakita So, niyo na yung mga parang research. kahit bago pa ako mag-Filipiniana, I was already training with paano niya Kuya Froilan. Shoutout to Kuya Froilan. Hey. From Street Boys. Dati siyang Street Boys, pero ngayon power dance na siya. Tapos parang tinitrain niya kami lagi na breaking, tapos hip-hop, popping. So nag-tour siya ng popping. So nagustuhan ko kasi parang gusto ko yung robot eh. Parang ganyan. Yan. Tapos dinadala niya sina Sir J Masta. Yan. Tapos yung Shoutout Shout sa Kuya G. out sa'yo. Punk Roots. Yan. Yun. So, sila yung mga kasama ko usually, pero natatakot pa ako mag-cypher. No? Pero, yun, pag nagturo sila ng funk styles, popping tsaka locking, sobrang natutuwa talaga ako. So, it's from there, parang dun na ako nagtuloy-tuloy manood-nood ng battles, ganyan, binibigyan nila ako ng mga inspiration na pwedeng panoorin, tapos gagayahin ko, tapos attend din ulit ako ng mga classes nila or mga trainings. Kayahin nila ako mag-trainings. Hanggang sa, yun, in-invite na nila ako mag-battle. Tuloy-tuloy na. World of Dance pa tayo. Oo! In ABS. World of Dance. Kamusta experience niyo doon? Experience ko sa World of Dance dati. Talagang sakto. Ayoko naman talaga mag-TV. Same. Ayoko mag-TV. Nasaktuhan lang na wala akong month ko yun. So parang may nag-message sa akin na parang coordinator doon na World of Dance. Totoo nga, ba't ka tumatawa? Sino coordinator? Hindi ko kilala. Ay, okay. Coordinator talaga. Okay. As in sa show talaga. Parang Oo, sa show assistant talaga. producer Yes, siya, yes. ganun. Si Sir Jojo. Yes, si Sir Jojo. Yeah. I just made it. Wala. Ikaw sumali ka talaga. Nag-audition Ano sila. yung niya? Ah? Si Jojo ba yun? Wala na akong matandaan sa mga pangalan nila. Pero, to be honest. that guy. Yeah, same. Yun, so ito na, nung pumasok ako, sabi ko, why not? Wala naman akong kino-coachan as of this moment, ganyan. So mag-wad na lang ako, ganun. Okay naman. Yeah. Pero, It was an industry. it's a new experience. Oo. Maganda experience. Ganun pala, sabi ko na, naisip ko na, ganun pala. Ganun pala buhay ng mga Joke lang. Bro, talo ko ng tatlo. Oo, tala ko na eh. Pero mas magaling kayo sa mga sama. De. Natalo ko nang nagbe-bending sa scaffolding eh. Talaga? Oo. Na,
Si Renz. Huwag na natin pangalan. Ah, si Anong- Renz. Oh, Jeep na lang yan. Si Renz. Si Renz. Ah, well, hindi. Dahil kung may beef. Yes, Alam naman yan. Alpius. Iba. Pero sumali din siya, no? Alam ko sumali din Sumali siya. din siya, sumali din siya. Dating G-Force yung Okay. Okay. Pero na-realize ko lang din na talagang iba ang judging system pagdating sa TV, pagdating sa Kasi dun sa pinag-usapan natin previous episode, Judging. judging, judging. pag hindi ka credible enough. Well, TV is different. Oo, parang Yes. ratings yun eh, yung magpapataas nito. But anyway, so si Henderson for 4 years, tapos yung first 4 years na. Tapos yung first jam mo was hip hop. So, yun eh, hip hop was the first battle mo. What was your First battle. battle? Do you remember pa? Sa East, Beast in the East. Ang nag-ano pa nun, Ganun, buhay pa yun. laging may pangalan dapat eh. Tapos nag-rhyme. Oo. Oo. Gawa din tayo ganyan. East in the East. Hip hop ang sa Balls Dipan sa... Divisoria. Tapos DB. Tapos Dipan sa DB. Pwede yan. Tapos yung mga nalo, Divisoria. Tapos Sobrang sa TV. Sounds Ang so ino, wrong. puro jeep, no? Okay. Sorry, go. Sorry. Yes. Tingin ko Pinoy Funkin' Style pa yung nag-ano nun eh. Ian. Oo. Yeah. Sila pa yung nag-organize nun eh. Yun. Tapos, after nun, meron pang ano dati, HHI World Battles. Which is parang hiwa-hiwalay pa yung ano, yung styles nun. Ngayon kasi ba ano, open or doing open styles. Pero nun, hiwa-hiwalay pa yung ano, yung mga style. 2-on-2 open style, 1-on-1 lock. Yun. Dope. Ano yung if natatandaan niyo, ano yung isa sa mga parang most favorite rounds nyo in an event? Na parang, ano yung highlight reel nyo in your, whether Instagram or your dance stream? Pinaka-pin. Kumbaga Or yung nakapin. pinaka-proud. Or if walang video of it, mental pin. Meron ba? Siguro I'm gonna go with the hip hop and Saloneta. That was like my first ever battle. Yeah, no knowledge. It was just pure. Wait, nanalo ka ba dyan? No, but hindi ko alam na ito pala yung pinakamalaking event for hip hop sa Yeah. buong bansa natin. Talaga? Oo. Kasi siya, naluneta pa eh. Doon si Rizal eh. Yun siya. Tsaka doon yung rally bukas eh. Oh! Rally sa Luneta. Karali pala to eh. Yeah, going back, ano siya, ang tawag ko dito, because out of like 100 battlers, at least, naka-top 16 ako. Damn! Tapos very first mo to. First battle Wow. ever. Top 16 ka out of 100. So ano naisip mo sa mga tao? Naman ng mga to. So yung 72 doon. Oo. Yung 72 doon, sabi mo, Pandemic lang. 74. 16 na. No. It was Kuya Wentz who like, who gave me the slot for the top 16. Pinagbigyan ng brand. Yeah, shout out sa Wins. Ano ba? J-Hop. J-Hop shirt. Yeah. That's a J-Hop. 50 J-Hop. Yes. J-Hop. And then, Iba yan. so I took that as a sign for my dance, and I said like, after the event, doon ako nakipag-connect, and I didn't know Kuya Beans back then. Yan doon. Yeah. So, Crazy Beats. yes, Crazy Beans. Tapos, nilapitan niya ako, parang sabi niya, bro, there's gonna be a battle next week. Pull up ka dito, I'm gonna send you the details. Please pull up. And then, from then on, Anong competition naman yun? It happened sa Baywalk? Hindi naman. no. It's an open style battle sa Makati, Pobla. And on that same event, I think dito nag-align lahat ng meron ako ngayon. So, doon din sa same event na yun, after my round versus Luwak, so top 16 lang yung na talaga na agad ako. After nun, binag-approach sa akin guys, and this is Pride, my crewmate. Usually kami yung parang nagsimula magkasama. So, parang ang nilapitan niya na ako, and he said like, where are you from? You know, parang may nakita sa scene, and then, kung taga dito ba daw ako sa Pilipinas? I said yes. We decided to like, keep in touch. Kailangan namin na same kami ng area, nagkaroon ako ng someone to be with para makatadyak. So, from then on, nagtuloy-tuloy. Si Jigs, ano yung
highlight na pin mo? Was it this recent flavor? Madami to Flavor drama? Actually, hindi. Flavor drama. Flavor drama. Anong muna yung highlight mo? And then we want to ask you about flavor drama. Okay. After that. HHDC. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Oh. Unang beses ko siya napanood, tinawag niya si Kuya Josh. Ito yun. Which issue sila mo? Hindi na kami nag-ano nun. Pares na kami highlight. Sinungaling. Di ba nag-battle kayo noon? Hindi ko na maalala. Nag-battle kayo noon, yung nag-flute. Ah, ah. 2016 ba to? 2016. Sa 16. QAB. Oo. Kuyab. Ah. Doon ko nakita na magaling to. Nakita mo ba siya prior? Hindi siya Hindi siya mag- Hindi ko pa siya nakita noon. Okay. So, unang nakita ko. Unang kita ko, putang galing pala nito. Grabe to. It reminds me of someone na 2 years ago, Derek, isang tapos si single. Parang familiar ko sino yun. Kahit, ano pa yun? In the future ba? Sorry. Yes. So, HSDC. Sige lang, no? Ang pangalan ko pa nun, Heavy Boogie. Kasi yan ang Ah. heavy boogie. Hindi kasi, anong nangyari niyan? Dapat light boogie ka. Hindi kasi, anong nangyari? Shout out si Ian. Shout out si Ian. Shout out to you, Ian. Love you. Yeah. May pwede ako about that later. Pero, anyway, kasi, dito, nag-walk-in lang ako nun. Tapos, hindi ko alam, ng registration pala nun, hanggang 80 people lang. Tapos super strict yung LSDC about it. Na 80, hanggang 80 people lang. Tapos nandun ako, pang 81 ako. Yun, tapos sabi ko, Kinulpi mo isa. Sinipa niya yung tuhod, napila. oh, kinuha ko yung damit. Inumin na. Kasi ako na niya, may na-arrange sa naging Ako yan! Ako yan. Tapos, si Ian, Si Ian. asan yung akin? Asan yung akin? Ano sorry, go. Ayun. Tapos, yun, nagmamukhawa ako dun sa labas. Sabi ko, papasukin niyo ako kasi, nagyayabang pa ako, magpa-finals ako gaganon pa ako. Kala ko, sabi mo, susunugin ko to kapag di niyo ako pinapasok. Tapos lumabas si Sir Jay, sabi niya, kasali ka ba? Jay Masta. Yan. Jay Contreras. Battle ka. Banda to. Battle of the Bands to, pre. Okay, Because, sabi ko, sali ako kaso lang ayaw nila ako papasukin, ganyan. So, wala na siyang magawa. Tinanong niya kung pwede ba daw papasukin, ganyan. Sabi ko, wala, hindi na daw talaga pwede, ganyan. So, doon ako sa labas, di ako umaalis, hanggat hindi nila ako pinapapasok. Tapos lumabas si Kuya Ian, sabi niya, Ian as in heavy booty. Heavy Boogie. Baka nga binigay sa kanya kaya Heavy Boogie yung pangalan. So sabi niya, kasali pala siya, sabi niya, kasali ka ba? Hindi ko, ayaw nila ako papasukin, gumagano ako. Meron pala to eh. Ayaw nila ako papasukin Tapos, biglang binigay niya sa akin na, sa'yo na to. Ikaw na sumali. Yun. Pero, So, pinagbigyan ka talaga niya. Oo, tama nga yung joke. Tapos, nung lumabot kami sa registration, niya, sa kanya na yung number ko. Pero tinatanong ako ng staff, okay lang sa'yo, pangalan mo, Heavy Boogie. So yung tinawag Heavy Boogie, ako yung lumabas sa mga tao. Sino to? Ayun. Baka lumabas kayo malaman. Si Ian, how long have you not seen? Apasa rin naman. Pwede. Pero na-enjoy ko kasi talaga yun. Yun iba mga heavy jiggy na lang. Ganun. Sabi daw, yun daw pangalan ko, Heavy Boogie. It's just, literally just. Baka sinwerte ka din dahil ginamit mo yung Just that. naging bias yung mga judges. Si Heavy Boogie pala to eh. To the finals, di ba? Yo. Sino ka na finals? Zik. Si Zeke. Black Zeke. Did you beat him? Black Zik na nanalo. Si Black Zeke. Pero first jam mo, finals ka. Sa tingin mo, Hindi pag naman siya nag-battle first kayo ni jam Black Zik kasi- ngayon, sino mananalo? Ha? Pag nag-battle kayo ni Black Zik ngayon, sino Depende yun. Depende yun. Sorry na mga biglaan ako. We would like to see that. Tingnan mo yung- Pwede si Jigs, pwede rin si Zeke. Oo. Oo. Solid si Zik. Solid yun forever. Oo, sorry. Hindi rin mawawala yun. HHDC, 2016. Tagal na nun. 9 years. 9 years ago. So, may question ako kay Slender. Kasi di ba sa nung last guest namin, sila Bas, yung mga AKA nila, yun yung power nila. So, ikaw ba ganun ka ba? Kumuha ka ba, kunyari sa Slenderman, yung mga traits niya, Oo gano'n. nga. Scary ba dapat siya? Yung character mo, gano'n.
mahilig ka ba sa bata, ganyan. Kasi si Slender na nangunguha ng mga bata. Oh, man! Chill! Ayaw! In the horror context. Ayaw! Sa movie context. Movie context, movie, Slenderman. Ayo. Medyo nabigla ako dun. Guess mo ba, yung characteristics ba ng Slenderman na character? I was actually thinking the same. Kasi nung, as time goes by na nasa scene ako, maraming tao na minsan dalawa yung AKAs nila. Yeah. Depending sa kung ano yung parang need nila i-show during battle. Ako naman, parang when I was in that dun sa point na parang existential crisis ako sa identity ko as Slenderman. Yeah, and I was like, hindi parang tinry ko siya. Slenderman is my AK because first, part naman siya sa akin. But it was just the figure itself. The attitude and everything, or like, kung paano ako gumalaw. Yes, it was Henderson. Like, lahat ng experiences niya through battles, ciphers, friends, you know. So, hindi siya totally related as and inisip ko na rin siya na, example, Red Bull, I'm gonna wear a suit and tie, just like white mask. But I said like, no, I'm not gonna do it. Kasi parang, diba, nasa upgrade si Slenderman kalbo. So, look, diba, parang, I was not a person. Yeah. So, hindi ko siya, Nakalis na suit and tie. yeah, never ko siya parang nakitang aligned with yes. But I researched everything about Slenderman. Of course, during nung nakita ko na parang lahat ng tao, tinatawag na ako ng Slenderman. Hindi na by my real name. Pero yung sa Henderson. Henderson. Yeah. So, Alam mo, di ko alam, nag-research nga tungkol sa kanya. pero yun, parang nung tinignan ko siya, there's so many things na hindi alike. And it was this character na fictional na nagustuhan ko lang. And that's why yun yung kinuha. Kagaya nun, hindi aligned na mahilig sa bata si Slenderman at si Henderson. Pero, aligned siya in the sense na you're still a By player of the looks. dance. Oh, Yes, sir. Okay, speaking of, yung physical trait kasi ni Henderson, very lanky. Very lanky. As in, nung unang beses ko siya nakita, sabi ko, puta bagay sa kanya yung Slenderman. Pero yung source mo talaga ng dance and movement, nasa Letwins and that European. Yes. Fun fact. So, yung Letwins, di ba kailan mo sa 2010, 2011? Oo. Did you know before, the Pinoy Letwins was actually si Chips at si Zyro. Yes. Did you know yun? Oh, shout out si Fun Chips. fact. Dito siya lang. Hindi natin for reals kasi nung Ano ang pangalan nila? Ang kambal? Hindi naman. Chips and Zyro. Yeah. Susan Zayo. I mean, hindi ko nila yung Letwins, pero yung movement flavor. Chips and Zyro, so yung yan. Tapos, sabi ni Chips, tapos nung nag-HHI yung Lulpon ko, shoutout sa project, nakita namin yung Letwins doon. Tapos sabi ko kay Chips, bro, wala to. Pero nagpa-picture ata sila di ba? Tama ba? Nagpa-picture ayo. Raya, di na siya nakikinig eh. Basta something. Pero anyway, fun fact. May question din ako sa kanila. Last na Oh, lang. sige. Follow up. Ikaw, Jake, bakit never ka nagkaroon ng parang AKS. Oo nga, Weird na kasi yung name ko eh. Bakit nga ba, Jiguro? May half ka ba? Half Hindi naman. Kasi yung tatay ko, martial artist siya. Tapos gusto niya yung mga anak niya, parang martial artist din yung... Yung name. Name. Oo, yung Oo. name. Ano yung Jiguro? Japanese Siya yung founder ng judo. Oh. It's very honorable man of character niya. Buti hindi pangalan mo Jet Li Gargasi. Parang hindi bagay. Bakit yan, guys? Parang yun, that's so pretty cool name, though. Just Jet. Bombo, Jackie Just Chan. Jet. Kung sa'yo na yun eh. Kung sa'yo na yun yung kasama yung last name. Jackie Chan Garagasi. Pwede mo pa sa anak mo. Pero may follow up din ako. Medyo Pinoy pa rin. Jet Li, Jose. Jose Lee. Jet Li, Joseph. Mga ganun. Sorry, follow up. May follow up ako sa kanila. Since battler kayo pareho, may effect ba yung persona? Like, kunyari, gusto ko mag-storytell buong battle na to. Gusto storytell ko si Slenderman for your case, ganun. Ikaw, whatever. Sige, si Jigoro mismo. Si The Judo Judo Founder. Master. Oo. May factor ba yun? Bata yan, may dala siyang kahoy. Bigla niya, ginrab niya yung ano, tapos tinagdan niya. Sorry, Jake. Pero yun nga, parang may factor ba yun? Yung persona?
hindi siya nagaan. Mm. Sagutin mo na maayos. Hindi ko makakita ng judo. Sabi niya sa akin, Parang sumagot lang ako na ano no? ano na nagkukwentuhan lang? Podcast to, boy. Pero lang, boy. Kung hindi personal yung Matrix, saan Oh, siya ano yung dinodro mo? What works for you? Styles. Babag Mm. sa styles. Style sa gusto ko, yung mga gusto ko gawin basically. Parang yun lang eh. Whatever feels good dun sa sayo ko, whatever feels good with the music, yun lang. Whatever floats your boat. Whatever scratches your butt. Yeah. Siguro sa akin, para sa akin, mas nag-resonate ako dun sa effective yung persona mo. Kasi may approaches ako sa battles na I want to storytell. So I have to like make the people know kung ano yung intention ko sa battle. If I'm just having fun, makikita naman ng tao. If I'm being aggressive, makikita. Siguro yung mga materials na nakuha ko dito is from drum and also anime and movies like The Mask. Something like that. So Very very comical. very comical siya na if I'm gonna do something, it will have an effect, not just in eyes, but also I wanna make it effective during that part of the music. Yes. Which is actually a good way to segue into how we contrast and compare different styles of hip-hop. Because as we all know, Oh. hip-hop is such a... Diverse talaga. The term itself is so multi-definition. It's an umbrella. It's not even just the dancing. Oh, it's Gamitin an na rin umbrella. natin itong platform para sa mga listeners or sa mga new generation dancers. Saan ba galing ang hip-hop? Kasi ako, ang alam ko, ang nagtaguyod ng hip-hop si Andrew eh. Pwede ka bang sagutin yan? O ikaw na, ikaw na. Alam mo naman. Then, di-discuss natin yung hip-hop. Then, kasi, Basta ka na, ano lang, yung pinaka-short na Oo. galing siya, ganyan. Gist, Oo. whatever. Gist. Dance itself came from New Sedgwick, Bronx, and was created by the Blacks and also different colors. Meron siya Ano yung mga ibang- colors niya? we have different elements. We have DJing, we have breaking, we have MCing, we have knowledge of course, we have graffiti art and a lot more. Pero above everything else, it's really the culture that was created. It's a form of celebration. It's a form of protest. It's a form of party, and lahat doon na nag-evolve lahat. And sobrang dami niyang branches eh. Pero above everything else, it's just really an outlet, a celebration, an expression of everyone na either na-feel nila oppressed sila or na-feel nila masaya sila. Sin-expression siya ng lahat ng experiences ng mga tao na nag-celebrate ng culture. So for me, yun So masasabi mo ba purist ka? ha? Masasabi mo purist ka? Like, when you consume What do you hip-hop, mean? gusto mo, stick tayo dun sa totoo. Feeling ko, tayo sa ganito yung foundation. sinasabi. Kunyari ako, gusto kong pumasok sa hip-hop community ng dancers. Tapos sabihin natin na hindi ako pa ganun ka exposed sa community. So kunyari, sumayaw ako ngayon, tapos sumayaw sa inyo. Masasabi mo bang hip-hop na ba ako? Dati purist ako, like, meaning ko talaga yun. As in, alam mo yun, black or white, as in ganito or ganito. Yan. So wala siyang ano. Pero ngayon, alam mo yun, kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi pop yan. Kasi alam mo yun, I mean, going back to what we call expression. So wala namang invalid na expression. Yes. So lahat was able to contribute and lahat ay nakapag-express nung kung sino sila, yung identity nila. Everyone was authentic about what they feel and how they express yung music, yung culture, and yung iba't ibang elements kung ano yung ginagawa nila sa field nila. So para sa akin, ngayon, yung stature ko, yung kinakatayuan ko ngayon towards hip-hop is it's open for everybody, and kung ano yung expression mo towards it, then it's valid. Okay. Kasi ilang years na ba
we're going on fifth, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s. We're Six going decades. to 60, going Six towards decades 60 years now, Mm. 55 years of hip-hop. Parang, just talking about dance. Oh, progression din talaga. Oy, multi-dimensional siya in dancing. Kasi we talk about the other stuff. Medyo Yeah. matatagal pa yun. So, parang multi-dimensional siya in the spectrum of the eras and generations. And we have two of the top hip-hop dancers Yeah. who dance very differently. Oh, na yung isa, Around this town. nandun sa fundamentals. Tapos yung isa, nandun sa bago talaga. I wouldn't break it down as fundamental. Oh, fundamental. Hindi rin eh. Oh, parang Mali ka. nag-aral talaga. Yung isa nag-aral talaga. Hindi ka naman hip-hop eh. Hindi ka naman hip-hop eh. Black or white ka? Hindi, ito ba? So, Vigo, Pero isa nag-aral talaga. Like, oh, from the roots, going up. oh, Oh, yun na. Yun. oh, can say that. Yeah. Oh, di ba? We can say that. Na parang si Henderson na-inspire the Twins. The new school talaga. Si Zigoro, dun siya sa inaral talaga niya. Like, nag-ano siya. So feeling ko yun na talaga yung difference nila. Yeah. The Twins is like So doon ba nagsimula yung beef niyo? directly, di ba? Si kay Jigs, ano yung direct na parang, kasi si Henderson directly, literally said, Jigs. Yung kay Jigs, popping style. Oh, Nagkaroon ako ng ganun. Nagkaroon ako ng ganun. Ah, talaga? Oo, sa popping, si Kite, if you know Kite from Japan. Yeah. Oo, as in, may time pa nga ano na tinatawag akong Kite ng Pinas, parang ganun. Oo, sinaseb. Saranggola. May nagsuggest sa akin yan, ikaw na lang saranggola. Pero, in hip-hop, ano yung first taste mo of it? Taste? Tinikman siyang Yung from mentors ko na rin, sina kay Froilan, Sir J, breaking, bounce, Which is, yan. going back to yung sabi ni Mateo, parang yung inaral niya foundation talaga. versus new, I would say, well, ako lang naman to, who am I ba? Ako lang naman. Ha? OG ka ng breaking ah. Bro, Dito. yung At least dito. agents, yung absorption niya, na was very in the boom bap field. Oh, yun. It got that generation. Si Anderson, as he said, pandemic. So during the pandemic, it's still very, Pagkalayo it's talaga. very Oh. European. Mm. And how Europe absorbed hip-hop was Yes. parang different then, and how they transformed it. So, people, Valid sila pareho. Hindi, eto. Very to. Dito makikita na natin agad kung gaano ka-different yung hip-hop nila. Very new school yung suot ni Henderson. Like, eto, tapos ito. Old school. Oh, kasi baggy. I mean, marami rin naman naka-denim. Alam niyo, huwag yung pakinggan si Mateo. At Mathematics. so marami So, if I describe yung hip-hop nyo, paano nyo siya i-define? Yeah. Yung sarili yung foundation. Kasi if we talk about hip-hop foundation, iba pa rin. Pero yung personal hip-hop foundation. and how you developed it, how could you do that? How could you define that? And describe it? Oh, ano yung line? Or Like just fine line. yung sa kanila. Hindi, sige. Siguro ako, pinaka easiest explanation is my age. 24. So, 24 technically, ka lang? yeah. So, technically, di ba, parang hindi ko naman naabutan yung 90s itself. Like, the era of Tupac or whatsoever. Pero growing up, naabutan ko sila. Because may legacy na silang iniwan. And then, as time goes by, or habang tumatanda ako, of course, nagbabago yung flavor year by year. So, there's hip-hop, nagkaroon ng trap, nagkaroon ng drill, nagkaroon ng UK rap. Right? So, parang ako, this is the era that I was born. And hindi ako lumaki or pagsilang ko na boom bap yung naabutan ko. Especially by the influence of social media. I grew up sa era ng Nene, Hit Top 1, right? And I didn't know na itong mga to is... Yes! So, hindi ko, kumbaga parang kung titignan... 24 ka din. 22. Okay. Sorry. Ayun, parang as we see things dito rin sa group ko, you can't deny the fact na everything is evolving. Like, pinakamadaling example is phone. iPhone, hindi pa tapos yung taon, kakaroon ng bago.
right? So, anything that na meron tayo is nag-evolve. So, parang kami, or ako rin personally, yung naabutan ko, yun yung parang naging foundation ko and knowledge ko. But, going to the scene and having this 2 years experience of my life, being active like every week battling and like every week Every week? Bakit bata pa siya eh? Meron bang gano'n? May mga events pa every week? Nagkaroon dati sa poblasyon. Tawatin niyo lang kahit sino. Nagkaroon dati sa poblasyon. Di ba sa poblasyon yan? Sobrang dalas ng events niyo. Doon ko siya una nakita. Sa Apoteka. Oo. So, Before din mas active ako. Oh, di ba bumatel ka din doon? Kumanta ka pa? Ha? Sa Apoteka. Yung sila Dora yung nag-ano. Kumanta ako? Oh, Beauty and the Beat. Oh! What are you watching, bro? Beauty and the Beat. May hawak kang mic. Ako. Guys, huwag niyo pakinggan si Buday. Hindi to lahat. Di legit yan, legit yan, legit yan. Baka hindi naman matandaan. Oo. Tandaan ako. Sorry, keep going. ayun, parang when I got into the scene, tas nung nagkaroon ako ng kipapansan ng neta and with Beats inviting me, tas nalaman ako na Philippine All-Star siya like after a few months. Tapos, doon ko na-realize on how sobrang babaw pa ng alam ko. So, what I did, I said to myself, like, tatrabahuin ko siya for a year, that I'm gonna go active kung saan man meron battle. So, Tondo, Bulacan, Las Piñas, like, all over the metro, every week, I'm gonna go to just show myself and parang magkaroon din ako ng something to learn. Now, within 2 years experience, doon ko natutunan din kung ano na yung knowledge na meron sa Limang, kung paano nabuo yung community dito, paano siya nagkaroon paano tayo nagkaroon ng community and kung ano yung flavor na meron tayo dito sa Pilipinas. And then, ayun, parang nabuhay ako sa era ng may social media, but at the same time, nung pagpasok ko sa scene, doon ko na-realize na hindi ko pwede basta-basta isang tabi yung bumuo or like yung naging foundations kung bakit nagkaroon ng ganito. So, kumbaga, kung tatanungin niyo ako ngayon, when I got into the scene 2 years ago, I'm very pleased. But now, I can say that I'm having my own flavor. Like, parang nagde-develop na siya with all of these balances, you know, na natutunan ko, with all of these critics na nakuha ko sa iba't ibang judges internationally and locally. So, parang, para sa akin, yung nagde-define mismo ng sayaw ko is my age, but at the same time, I'm very open na kaya ko pa rin naman mag-dig deep through the past. How deep? Yes. Balls deep. Yan. So, Galing. Jigs. Oh, Jigs. 9 years in the scene since your first HHTC. First battle. 2014 yung dito. Oo. Yung East in the East. Tapos tumigil ako ng 2015. Bumalik ako ng 20. So 11 years now. Can you So, renewal. break down? One time, nakapaglaban kami ng Jigs ng battle. Sino na? Siya, syempre. Wala naman judging nun. Subukan niyo ngayon. Subukan niyo ulit ngayon. Showcase battle. Magkaalaman tayo, subukan niyo ulit. Hindi na battle tayo. Nag-battle din kami, nanalo ako. Wala mo sinalo. Sinalo ko. So, Solid. mas achievement para sa'yo? Matalo si Reflex o matalo si Jigs? Hindi, exhibition na lang doon. Exhibition na. Exhibition na. Eh kung nag-battle kayo ngayon, sino mananalo? Si Jigs. Lambon. Ayun lang. So, ibig sabihin, mas magaling ako kay Reflex. At posible mong matalo si Jigs. Posible. Pag nagdilig-dilig ako. Pati na, di pa ako nagdilig. How deep? Boss, di ba? Guys, kung totoo lahat yun. Hindi, totoo. Tinanong niya talaga ako. Kaya totoo yung tinalo. Show my rice yung song. Kabisado niya. Show me the Yes, Show my rice. before pandemic, Hindi. Smooth battle. Hindi. I mean the song. Yeah. Show my rice. Of course, the next song, tinanong siya. Oo naman. Pero, you know, the point is, Yun. In short. In short. In short, nakaisa ka lang. Chamba. Pinagbigyan ka lang. Anyway, sorry. back to Jigs. About Jigs. About us. Ano yun? Ay, sorry. Tuloy mo. In 11 years. So, I started on, kaya mo ba i-break down yung parang absorption and parang change and evolution mo of your hip-hop? Apart from your other styles, of course. But let's hip-hop, specifically. Dati kasi, very, mas punk style talaga ako. Tapos, pag nag-training kami ni na Sir J, nabalik nila ako sa breaking, ganyan. Tapos,
Actually, hindi ko na matandaan kung kailan ako mas nag-dive deeper with hip-hop. Mm. Pero naalala ko na nagkaroon ng Hindi hip na natin to kung di mo Oo. pa maalala. Hindi is gonna dive balls. Balls deeper, Ah, balls deeper. Ito ba lang? Yan. So, dati nagkaroon ng Hip Hop for Hope. So, it was with yung pumupunta dito sina Nyako, sina Mafas and the rest of the gang. Tapos, Pumasa pumupunta, sa sliding, right? pumupunta sila ng iba't ibang cities to really teach hip hop sa mga tao, ganyan. Tapos, pumunta sila sa Marikina. Yan, tapos, kami, yung community sa East, pumunta kami doon, training kami with them, ganyan. Tapos, mas natuwa sila sa nila, natuwa ako sa proseso nila, ganyan. Tapos, very personal sila. Alam mo yun, tinututukan talaga nila yung yung flow mo, paano pa ma-improve mo. So, from there, naging curious ako, mas nagtanong ako, and then, mas minahal ko yung hip-hop kasi na-explain din nila yung mga roots. Like, kunyari, may mga times na we're doing salsa with Latin music, tapos papalitan nila yung song, gagawin nilang boom bap, still doing salsa. Alam mo yun? So, Paano ka magsalsa? alam mo, parang inaabangan ko na siya. Inaabangan. Oh, ganun. Walang tao eh. Ayun. Solid. Tapos. Ayun. From there, mas nag-explore lang ako, sinasaya ko lang din siya eh. Kasi hindi ko na rin talaga maalala kung ano ba yung process ko, alam mo yun, really diving deeper to it. It's just, what I remember is, yung sinasaya ko lang siya, sumasali ako ng battles, tapos pag may mga na-encounter akong personalities or even yung people na nandito na sa community, like sa mga Williams, sila Kuya Ian, iba pang hip-hop dancers in the scene, mas lumalalim lang yung knowledge ko sa hip-hop and also yung love ko for the dance and for the culture itself. So, basically, kung summarize ko siya, it's me staying present in the scene and the community. Yun yung tumulong talaga sa akin na mag-grow deeper. Yeah. How deep? Balls deep. Speaking of balls nag-balls deep research ako. Ayan. Balls deep. Okay. Meron na akong follow-up din after kasi Sige, so, una sa'yo muna. May tatanong ako sa'yo. So, alam mong fine arts student siya? Yeah. Okay, good. Ngayon, there's this exhibit in 2022. Oh shit, Exhibit yan. Tapos, nakaka-across ko to. Tatanungin kita. Sa tingin mo, Eh, nag-research pakita ako. mo muna. Teka, okay, go. tatanong ko sa'yo, yung tanong ko sa'yo is, mas magaling bang painter si Slenderman than a dancer? Wow! Hindi ka pa yung nagpas dito. Ikaw gumawa nito? Ayan siya, self-portrait niya yan. Yun yung concept nung, yan. Galing ka. Why you upset? Why you upset? Pakilala ko siya. I-show natin yung portrait na yun dito. Sige. Yes. Kita niyo? Ito lang ipapakita natin. Yeah. So ikaw, sagutin mo. Ito si Sa tingin mo ba, Ito yung... Sino yung isa? girlfriend niya? Oh, Ito si Anderson. Ito yung... Nabasa ko ng maayos yan. Yan, good. Kita niyo siya dito. Tapos may isa pa yan, may isa pa silang collab eh. Hindi ko na na-screenshot. Anyway, Collab. ano sa tingin mo? Mas magaling siyang painter or dancer? Bawal both. I have to choose one. Di ko alam kasi pag parang hirap sabihin na na ito mas maganda yung painting niya kaysa dun sa quality nung dance niya or vice versa. Kasi siyempre nakalubila ko rin yung mga finers sa mga tao. So kung sasagutin mo yung tanong, dancer o Hindi ko painter? alam! May dali. Hindi ko alam. Bulong mo lang sa akin. Bulong mo lang sa akin. Dali, bulong mo Feel lang. ko, ano, Mas maganda to pag nasagot Hindi, niya. kung ako. Oh, sige, ikaw. Objectively. Hindi ako painter Hindi ako painter. Ma-amaze ka eh. Oo eh. Pero, kailan mo pinating? That was like 2020. Hindi ka makapagsinungaling kung hindi ko hindi. Kung ako, before going to the... mahilig din ako sa art stuff. Pero,
hindi mo maiiwas sa akin na mapag-compare ko siya sa mga other Oo, artists na okay. nakita ko. So, for now, sasabihin ko mas dance. For now. And to be Kasi fair, nanalo siya eh. To be fair. that's why I stopped doing art. Ay, hindi mo. Kasi yung Kasi better nanalo kayo. siya. Maganda siya. Kasi naman, Nai-impact ka na sagot ni Jobert eh. Hindi. Wala na, may isa na naman frustrated artist. Hindi, na-misunderstood niyo yung sinabi ko. Sabi ko, huwag ka mag-stop na gumawa ng I know. Yeah, But, Hindi, nakita ko yung story mo, nagdududal ka ulit. Yes. I was sketching these past few weeks because when I got into the battle scene, what I realized is in the dance, I immediately like have a flavor. You know, parang na-realize ko ito na yung gusto kong stick sa akin. But during fine arts and while I was in UP, I feel like masyadong by the book yung akin. And gusto ko siyang baliin. Because lahat ng prof ko, sinasabi nila yung strength ko is anatomy, renaissance type yung lagi kong painting. So ano mas mahirap? Maging painter, maging dancer? Maging painter. I would agree. Because Dahil Kasi painter na-try mo din si Reflex. Oo, na-try mo. yeah. But yeah, that's Pero no shit, Papi. Sobrang ganda. Galing nito. Oh, Bilang solid. sa taong nanggaling sa hindi marunong mag-painting. Maganda siya. thank you. Gusto mo honest opinion ko? Bilang art curator, Hindi, mabibenta ni Mateo yan. Ng mataas. Hindi naman. Realistically speaking, Ayan, enough yan. yung... Ito credible. Tama yung price niya. Tama Ng 22,000, especially considering yung size, ganyan. Yes. Tapos yung... Pero dito kasi, if titignan mo siya objectively, okay, sa painting kasi, mas madali maging objective than subjective. Wow, this is Mateo. Kasi- Serious mode. Yeah. Kasi ano yan eh, Serious, ha? ma... Akala namin ma- bastos ka lang. Hindi naman, kupal lang. Sorry. Pero yun nga, mas madali maging objective. Kasi ang dami, sobrang, compared to dance, mas marami tong criteria. Yes. Like, hindi mo siya malilimit. Like, yung audience impact nito, hindi mo talaga wala siyang audience impact. Ganun. Okay, akala ko may... Wala siyang audience impact. Talagang, kung paano siya nag-communicate, yun lang siya. Sorry, na-imagine ko yung Oo. audience impact ng painting. And this is a painting of Slenderman! Kaya nauuso ngayon yung live painting. Ang ganda nung green! Nauuso ngayon yung live painting, yung habang may sumasayaw, pinapaint, di ba? Ganun. So yun, mas madali maging objective dito. And objectively, alam mong bata yung gumawa. Like, alam mong rookie yung gumawa, alam mong bago. Grabe ka naman sa rookie. Di, as in, Ito, sorry, wala akong alam kasi di naman ako teka, meron ako ditong example ng, ayan, oh. Speaking of anatomy Sino yan? painting. Ikaw din to? Hindi, si Sam Peñaso to. Okay. Ito, pa-master na to na artist. Pamaster. Pupunta na siya doon. Okay. So yan, kita mo, may difference agad. Tapos yung isa, ito, natin si Marco Banyares. Yan. Yan, dyan. Pamaster. Tapos ito, si Marco Banyares. Ganun din. So makikita mo talaga yung difference. Like, very easy to be objective. Sorry diba? sa live audience. And I think yun yung sinasabi ni Henderson na mas mahirap maging painter. Kasi mas marami kang aaralin. Kasi imagine ang hip-hop 65 years, 55 years. Going on 60. Going on 60, 55. Art. Diba? Art goes way back. Since Way back. Like cavemans. Yes. Since before, Caveman. matagal na matagal na Cavemen. mga Oo, 1980s. cavemen. Ganun. Art history ko yung first Diba? Ganun ako. Scribbles. Scribbles sa Art cave. history. Tapos Diba? eventually, Baroque period. Oh my gosh. So sobrang layo talaga. Like, Inuman na tanga talaga. Anyway, yung tanong ko naman kay Jigs. yung tanong ko kay Jigs, mas magaling siyang painter o dancer? Hindi, nasagot na nga natin yan. Yun yung Hindi, tanong ko na sa kanya. Tanong ko na sa Oo, kanya. yung kay Jigs. Ngayon, alam mong Filipiniana dancer siya, UP Filipiniana dancer. O ngayon, alam mo na. Tingin mo ba, mas hip-hop siya than contemporary dancer? Sa Filipiniana, cultural dance sila na in-incorporate yung Ang contemporary. Filipiniana is cultural. Pero Folk end. Ay, hindi mo pa siya Jazz nakita sa contemporary. okay. So sa tingin mo ba, paano ko ba i-formulate yung question ng hindi offensive? Hindi naman siya offensive. Hindi. Inside, Okay, inside. less hip-hop ba siya dahil nag-contemporary siya? Ano sa'yo? No. No. Kasi me myself nung last sem ko sa UP before I took this LOA, nag-enroll ako sa PE namin as sa jazz. Ah, okay. And it really helped me
sa kung paano ko pwedeng i-approach pa yung sayaw lalo na kung sa open style. So I want to say no because any form of dance, pwede mo siyang i-relate sa hip-hop. Just like kung paano ko i-incorporate yung mga piece by piece, like maliliit na moves or like knowledge sa house, gano'n. So parang I would say no because lalo na contemporary, isa siya sa mga napakahirap. Yes, napakahirap. So ako PE ko lang siya, what more pa pag inaral mo. So, Sorry, last question, Vince. Na-incorporate mo yung contemporary sa current mo? Right. Have you seen him spin? Yung Oo nga. technique and Sure. technique and yung discipline. Oo nga. Siya ang best Very nila jazz. ng Pinas. May not jazz, but may classical technique. taga na ba ng sorry? Ito. Final Final question. question. Yeah. Ito, fun to. Kung with both of you guys, we're on the judging panel, judging a hip-hop battle, right? Tapos kunwari kami ni Jobert, wala pa kami, diba? Tapos si Jobert mag-hip-hop siya in his style. Kunwari, ano yung style mo? Wala. Akin yan. Kunyari na. Eh, ang pangit, talo ka na. Sige, okay. Joke lang. Sa akin, siguro parang ito. Okay, comment ka. Hindi okay yan ah. Hindi okay yan. I'm just doing something. Okay. Sorry, my main point for the question is, as judges, ano yung mga key things na hinahanap mo and key things na hinahanap mo? Yes. Dun sa round namin. Imagine nyo lang super dope yung round niya in that way. Tapos siya super dope ako din. in my round. What are you guys looking for? Kasi I think maganda siya for the viewers. Yes. So pag nag-judge sila, alam niyo yung ano yung Gagawin what they you gotta do. Ako, first, musicality. Yes. I don't care about foundations. Like, you can be free on whatever you want kasi that's how I approach my my dance. Now, what I'm gonna be looking at is the battle itself because we are not doing ciphers. We are doing a battle. So you have to do a conversation about kung first round ka, then you have to like conversate kung ano yung gusto mong sabihin dun sa opponent mo. And if kung second round ka, you need to actually like rebut something, you know, do a rebuttal sa kung ano yung sinasabi niya sa'yo. So first, music. Second is rebuttal or like setting a standard if you're the first round. Third is battle tactics, of course, on how effective your dance is during the round. I don't care kung matagal ka na sa scene or bago ka, but it will matter during the moment. Because if matagal ka na, paano kung naging kampante ka and feeling mo kasi matagal ka na, kaya ito lang yung pinakita mo. Pero what if bago ka? Ngayon, kung bago ka, syempre, parang you will give your all, di ba? You have to prove something at some point. Now, ganun din naman kapag matagal ka na. You are proving something, but in a different way. So I guess, sobrang hirap nito in terms of judging. But again, ito yung parang top 3 ko when it comes into general. Pero mag-fall on pa yan sa kung ano yung energy mo during that round, ano yung binigay mong vibe, and ano yung music, kung bagay ba sa inyong dalawa. So, minsan kasi parang there's so many things to consider in one round. Like the DJ, minsan the audience. And of course, to be honest with you guys, lahat tayo may unconscious bias. Sino pinaka ng DJ? Unconscious Ganda ng pasok mo. Si ano? Fire. It was he's a DJ here. Yeah, so, ayun, to connect lang, since nandito tayo sa battling, ayun, parang kung gaano nag-evolve lahat ng, ng bagay sa mundo, sana nag-evolve din yung playlist ng mga DJ. Yes. To be fair kasi, dito sa atin, mahirap yung per category na battles. Sobrang dalang. So, ang in-demand sa atin, whether if it's underground or like mainstream, open style. Now, it wouldn't make sense kung open style, tapos ang pinapatugtog mo is Livin La Vida Loca sa finals. It doesn't even make sense, diba? So parang, yun lang yung medyo nakaka-frustrate na part. It's okay, it's classic, it's a hit, but at the same time, for me, sa gantong age, parang, that's the least playlist na parang ina-expect ko lumabas siya sa scene. Kasi sobrang daming bago ngayon. Yeah. So, Finals dapat mga low ni T-Pain. isa ba yun? Pero yun. Dapat anti-up. Anti-up to. Low na Chris yun eh. Hindi nga. Low?
Oh. Low key free na. Flow rider. Oo nga. Tinetest ka lang. Tinetest Ang ka galing lang. nga. Research. Tinetest mo lang, di ba? But yeah, that's it. Si Jigs. Ikaw, Jigs. Wait, na-miss ko yung ano eh. Kung ano yung hinahanap mo. Sa Jigs. Hip-hop battle? Or jet battle in... Yeah, Beyblade battle. Sa judo. Crash Gear. Luma-luma. Sa akin naman, so how you express your own style, yung sarili mong identity through Caveman sabi ko kanina eh. Caveman sabi ko, caveman. how you express your own identity to through foundations, through musicality, and kung gaano mo siya ka-mature maipapakita. And also, in terms of maturity, it also goes with musicality, how you use foundations, and also how you battle. Yan. So, different aspects. Pero, yun, as someone who always speaks about foundations and syempre, yun din yung kinalakihan ko. Yun yung binavalue ko. Pero, hindi siya yung first priority. It's really your identity and how you use the foundations. Yeah. Boom! So, kung battle kayo, tapos judge. Alam nyo na kung ano. Figure out all of that. Oo. You have to have At- identities. Oh, tatlo yung criteria nila. Alpheus, J-Side. 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 Oh, apat yung J at isa. Oo. So yun, Solid. To wrap up the episode. Yan, salamat Henderson at Jigs. at sa susunod na episode, malalaman ninyo kung paano nagsimula ang beef ni Henderson at ni Siguro. Dito lang yan sa... Balls deep. Yay! How deep can we get? Balls deep.